Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Buenos dias sa mga kababayan po natin from Spain. At guten morgen sa Germany po natin na mga kababayan. At bonjour sa mga Swedish po nating mga kababayan. At gayon din po sa buong Pilipinas, isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay magdaraos po muli tayo ng ating pagsamba at pasasalamat sa ating Diyos. Sumanda po tayo sa mga oras na ito at sa mga nakikinig po ay wini-welcome po namin ang mga nakikinig at sa mga kapatiran po natin na patuloy na nagkatipon dito upang pagbulay-bulayan ang salita ng ating Panginoon. Sabay-sabay po tayong sumamba sa Espiritu at sa katotohanan. Sabi po sa awit 100 verses 1 to 5, umawit sa kagalakan ang lahat ng bansa, si Yahweh papurihan, paglingkuran siyang pusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. O si Yahweh ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo'y kanya-kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Maawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal, purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan, siya'y Diyos na mabuti, laging tapat kailan. Sa umaga po ito, ulit natin ang ating Panginoon, ang ating tagapagligtas, ang ating Savior, ang ating Panginoong Jesus.
Diyos na makapahingan sa lahat. Kami po ay nagpupuri, Yes. nagpapasalamat sa umagang ito. Opo. Tunay nga po na napakabuti niyo po sa amin. Salamat. Salamat po, Panginoon, sa mga blessing. Yes. Isa pong blessing na pinapasalamatan namin, Panginoon, ay ang aming kalusugan, Yes. kalakasan, Panginoon, na binibigay niyo po sa amin. Opo. At iba yung pag-iingat at proteksyon, Panginoon. Yes. Sa mga panirang virus na ito, Lord God, Opo. na patuloy mo po kami nilulukuban ng inyong banal na Espiritu. Yes. Salamat. Salamat, Panginoong Diyos, at kami po ay sama-sama sa oras na ito, nasasambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan. Yes. Salamat. Salamat, Panginoon, napakabuti niyo po sa amin. Opo. Salamat po sa napakaraming blessing for Yes. the whole week. Salamat po. Lord, na hindi namin naasahan. Maraming salamat, Panginoon, sa mga katugunan po ng aming panalangin. Yes. Dahil sa panalangin, there is power, Panginoon. Kumikilos ka, Panginoon, Opo. sa buhay ng bawat isa sa Salamat po. amin. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Opo. Tunay po na kulang po ang aming mga bibig na sabihin ang lahat ng mga natanggap namin. Pero talagang napakabuti mo. Lord. Salamat. Wala po kami masasabi kundi dakila ka. Opo. Mabuti ka. Amen. Purihin ang iyong dakilang pangalan Yes. sa bawat isa sa amin Opo. na umaapaw, Lord, ang mga pagpapalang ipinagkakaloob mo sa Amen. araw-araw. Salamat. Yung lamang, Panginoon, pag-iingat mo, Lord, sa amin, lalo na sa lugar na ito na meron na pong positive. Pero Lord, andyan ka, Lord, na nag-iingat sa amin. Salamat. Magamat nandito kami sa lugar na Santo Niño, Lord, salamat, Panginoon, sa free pa rin, Lord God, na malaya pa rin po kami nandito para purihin ka at Amen. pasalamatan. Maging sa amin pong pananambahan, pangunahan mo po kami, Panginoon Diyos, Opo. na kayo po ang mataas, kayo po ang kumilos, at tulungan mo po kami na hindi lamang po namin ito mapakinggan, Opo. kundi mai-apply po namin sa pang-araw-araw namin pamumuhay. Yes. Kaya Lord, salamat po Opo. at sa iyo po namin pinagkakatiwala ang mataas na papuri. Yes. Salamat Opo. sa tanging pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Makapagbuklatan po kayo sa akin sa Hebreo Kapitulo 2, talatang 1 hanggang 4. Hebreo Kapitulo 2, talatang 1 hanggang 4. At ganito po ang sinasabi. Kaya nga, dapat nating panghawakang mabuti ang mga katotohanang narinig natin upang hindi ito maligaw. Ang salitang Biblia ng Anghel ay patunayan totoo at ang bawat buhay ay hindi sa dito ay tumanggap ng pagkulang walang sakit. Gayon din naman, hindi tayo makaiiwas sa parusa kapag hindi natin pinahalagahan ang kaligtasang ito na napakadakila. Ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasang ito at ang mga nakarinig sa Kanya ang nagpatunay sa atin na ito'y totoo. Sabay-sabay po tayo. Pinatunayan din ito ng Diyos sa pamamagitan ng mga halika at iba't ibang pagbabla at sa pamamagitan ng mga Espiritu Santo na pinamamahal ayon sa Kanyang kalagayan. Pinagpala po ng Diyos ang pagkabasa ng Kanyang salita. Makakupo na po tayo. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Ipinagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa serye ng sulat sa mga taga-Hebreo. At tayo po ay nasa Kapitulo 2 ngayon, talatang 1 hanggang talatang 4. Alam niyo po ba na ang impyerno po ay mapupuno ng mga taong hindi naman aktibong kumokontra kay Jesus at posible pa ngang naniniwala sa Kanya, subalit na daya ng mandarayang mundong ito na nagsasabing pwede kang maniwala sa Diyos pero huwag bigay tudo. Walang commitment, yung pasimba-simba ka lang. Mga taong nakalimutang magpasya sa napakahalagang relasyon na dapat meron siya sa panahong nabubuhay pa. Dahil hindi siya nang hawak na mabuti sa mga aral ng salita ng Diyos na kanilang narinig at natutunan. Isang napakalungkot na katotohanan na sa atin ngayon ay pinapaalam ng manunulat. Sila po ang pinatutungkulan ng mga talatang ito. Sila ang mga taong nakakalam ng katotohanan, na naniniwala sa katotohanan at sumasampalataya na totoo ang kanilang narinig at nalalaman. At nalalaman nila na ang kaligtasang inaalok ng Diyos ay nangangailangan ng sagradong katugunan. Subalit hindi handang isuko ang kanilang buhay kay Jesucristo, kaya sila ay napahamak at sa hindi pagbibigay pansin sa babalang sa kanila ay binigay. Yan po ang paksa ng talatang ating pag-aaralan sa umagang ito.
The tragedy of neglecting the awesome salvation. The tragedy of neglecting the awesome salvation. Sa atin pong pag-aaral sa mga talatang ito at upang ating maunawaan ang manunulat sa bahagi ito ng kasulatan, tandaan po natin na aklat na ito ay sinusulat sa tulong ng banal na Espiritu. Hindi po natin alam, hindi natin tiyak kung sino talaga ang sumulat. Pero isa pong maliwanag, ang banal na Espiritu ang gumamit sa manunulat upang ibahagi po sa atin ang bahaging ito. At tandaan niyo po, pag binabasa po natin ang Hebreo, para hindi po tayo magkamali sa pagpapaliwanag o sa pag-unawa nito, ilang klaseng tao nga ang sinusulatan ng sumulat ng Hebreo? Kung natatandaan niyo pa? Ilang klaseng tao ang sinusulatan? Na sila'y sama-sama sa isang komunidad? Ilang klaseng tao? Sa dalawa, tatlo. O multiple choice na yan, ha? Ilang klaseng tao? Ha? Tatlong klaseng tao na sama-sama sa isang komunidad, no? Ang sinusulatan. Una po, ang Hebreo po ay sinusulat sa mga mananampalataya, no? Na nanghihina sa kanilang kalalagayang espiritual at ang iba ay nananangan pa rin sa mga katuruan ng Judaismo. Pangalawang klaseng taong sinusulatan ay ang mga hindi mananampalataya, subalit naniniwala, no? Subalit naniniwala na si Jesus ay totoo. Ang katotohanan ng Biblia ay totoo. Naniniwala sila kay Jesucristo, sumasampalataya sila kay Jesucristo, no? Subalit sila po'y makumbinsido sa kanilang kaisipan. Subalit hindi pa po nagbibigay ng lubos na pagtitiwala at nagsusuko ng lubos na ng kanilang buhay sa Panginoon, no? Pangatlo po, ay tumutukoy po ito, ang Hebreo po ay sinusulat sa mga hindi mananampalataya, nakasama nila sa kanilang komunidad. So maliwanag po sa atin, pag binabasa niyo po ang Hebreo, no, para hindi po tayo maligaw sa pag-unawa nito, tatlong klaseng Hudyo ang sinusulatan ng manunulat, no? Yung pong hindi mananampalataya, na sila ho ay nagpapatuloy sa mahigpit na sistema ng mga ritualidad ng Judaismo. Pangalawang klaseng tao ay ang mga Hudyong naniniwala, no? Naniniwala kay Jesus na totoo yung kaniyang sinasabi, no? Sila ay posibleng kasama nila sa kanilang fellowship at sa kanilang pagsamba sa Panginoon. Naniniwala sila na si Jesus ay namatay para sa kanilang mga kasalanan, pero hindi pa nagsusuko ng kanilang buhay sa Panginoon. Parang ganito ang kanilang paniniwala. Alam nila na ang bangka kaya sila ng bangka pero hindi pa sumasakay. Yun po ang kalalagayan ay ikalawang bahagi ng grupo ng mga Hudyo. Pangatlo ay ang mga mananampalataya na nasa gitna ng pagsubok. No, sila po ang tatlong klase. Kaya tandaan po natin sa tuwing babasahin po natin ang aklat ito, huwag po natin kalilimutan ang tatlong grupong ito upang hindi tayo magkamali sa pag-unawa sa sinasabi ng banal na Espiritu. Ang manunulat po ay mayroon lamang isang layunin. No? Bagaman ito ay sinulat sa tatlong klase ng Hudyo, ang layunin ay upang ipahayag sa kanila at sa atin ngayon, sa ating lahat, na si Jesus ang may dala ng bagong tipan, si Jesus ang dakila para sa lahat, na namatay sa krus para sa kapatawaran ng mga kasalanan. At ang bagong tipan na ito ay nagbibigay ng kapatawaran at higit na dakila sa lumang tipan, at ito ang katuparan ng mga ritual ng lumang tipan. So ang manunulat simula sa umpisa hanggang sa katapusan ng aklat ng Hebreo ay pinatutunayan na ang bagong tipan ay higit sa lumang tipan, na ang tagapamagitan ng bagong tipan si Jesucristo ay higit na dakila sa tagapamagitan ng lumang tipan na ang mga anghel. At si Jesucristo ang nag-alay ng dakilang handog minsan at sapat na para sa lahat. Ipinaliliwanag nito na hindi mali ang lumang tipan, kundi ang kakulangan nito na ito ay magiging kumpleto lamang sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo na siyang katuparan ng lumang tipan. At kailangan nating tanggapin ang dugong inihandog ng dakilang saserdote, which is the final and complete sacrifice for their sins, at tanggapin siyang tagapamagitan ng bagong tipan. Nasa kanyang sulat na ito ay pinakita ng manunulat ang kahitan ni Kristo sa kanyang karakter, no? Sa mga karakter ng lumang tipan, kay Moses, kay Aaron, sa mga saserdote, sa mga anghel na tagapamagitan ng lumang tipan. At sa umagang ito ay pagkapatuloy natin ang pagtalakay sa kahitan ni Jesucristo sa mga anghel hanggang sa Kapitulo 2. Itong Kapitulo 2 ay kabahagi pa rin ng Kapitulo 1. Tatandaan natin, no?
medyo nadadaya kasi tayo doon sa pagbabasa natin ng Bible ngayon, no? Kasi dahil ngayon ang mga Biblia natin ay mayroong talata at mayroong mga kapitulo at mayroong mga paragraph, no? Division. Ang original ho na pagkasulat ng Biblia, wala hong talata, wala hong kapitulo, at wala pong mga paragraph division. Yung mga paragraph division ho yan at mga title ng mga paragraph nyo ay interpretasyon na lang ho ng mga translator ng Biblia, no? Kaya pagka minsan kita nyo, yung isang talata ho ay kabahagi ng nakaraang talata at yung nakaraang talata ay kabahagi ng sinusundang talata, no? Kaya pag gusto natin maunawahan ang isang talata, kinakailangan natin basahin ang buong aklat para maunawahan natin ang buong talata, no? So sa umaga po ito, pagpapatuloy natin ang pagtalakay na si Jesucristo ay dakila, higit sa mga anghel. Sa Kapitulo 2 ay bigla pong nag-inject ang manunulat ng isa pong imbitasyon. Isang hamon na nangangailangan ng pagtugon. Tugon sa katanungang, ano ngayon kung si Jesus nga ay higit na dakila sa mga anghel? At ang bagong tipan ay ang katuparan ng lumang tipan. At ang lumang tipan ay maunawaan lamang sa pamamagitan ni Jesus. At si Jesus ay anak ng Diyos, malilika, tunay ng Diyos at Panginoon ng mga Panginoon, hari ng mga hari at nagpapatawad ng mga kasalanan. Karapat-dapat sambahin ang tanong ng karaniwan, ano ngayon? Masabi po nating napakalaki na malasakit ng manunulat sa kanyang mga kababayan. Isang tunay na apostol na nagmamalasakit sa kanyang mga tupa. Hindi lamang po siya nagmamalasakit na ipahayag ang kadakilaan ni Jesus sa isang napakagandang kaparaanan, kundi nagmamalasakit siya sa kaniyang kapakanan na masumpungan nila ang totoong kaligtasan sa pamamagitan ng pagtugon sa isang panawagan. Kaya sa umaga po ito tatalakayin natin ay ang singit na panawagan ng manunulat. Tulad din po siya ni Apostol Pablo, isang magaling na theologian, may matalas sa kaisipan at mas magandang filosofiya at logic sa kanyang mga katuroan. Tulad ni Apostol Pablo ang manunulat na ito. Kaya po si Apostol Pablo din ay sumulat sa kanyang aklat sa Roma Kapitulo 9. Ito po ang ating mababasa. Roma Kapitulo 9, talatang 8. Matapos po ang ikawalong kapitulo sa malalim na pagkapaliwanag tungkol sa kaligtasan sa magitan ng biyaya, sa magitan ng pananampalataya, ay bigla din ipinasok ang isang panawagan ng ganito na mababasa natin sa Kapitulo 9, talatang 1 hanggang sumusunod. Sa ngalan ni Kristo ako'y nagsasabi ng totoo, hindi ako nagsisinungaling. Ang aking budhi ay nagpapatunay na totoo ang sinasabi ko at saksi ko ang Espiritu Santo. Matindi ang aking kalungkutan at di napapawi ang pagdaramdam ng aking puso dahil sa mga kalahi kong Hudyo. Mas mamatamisin ko pang ako'y sumpain at mapahiwalay kay Kristo kung ito'y sa ikabubuti nila. Ito po ang damdamin ni Apostol Pablo sa kanyang mga kababayan. Isang pagtangi sa kanyang puso na sana ay tumugon ng kanyang mga kababayan sa panawagan ng Ebanghelyo. Kaya nabanggit niya sa 10 kapitulo ang mga ganitong kapangungusap. Talatang 10 po, mga kapatid, ang pinakananais ng puso ko ay galad at idinadalangin ko sa Diyos ay ang maligtas ang Israel. Puso ng isang apostol at puso ng isang tunay na guro na hindi lamang ang nais ay makapagbigay impormasyon, kundi makapagbigay ng solusyon na humahamon sa kanyang mambabasa, taglay ang pagmamalasakit sa kanilang kapakanan. Ang damdamin ito ay pinahayag ni Apostol Pablo sa kanyang mga anak sa iglesia sa Corinto. Ganito po ang ating mababasa sa 1 Corinto 9:19. Sabi po ni Apostol Pablo, malaya ako at di alipin ni numan, ngunit nagpaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng mas marami sa Panginoon. Sa piling ng mga Hudyo, ako'y namuhay tulad ng isang Hudyo upang mahikayat ko sila. Kahit hindi ako saklaw ng kautusan, nagpailalim ako rito alang-alang sa mga nasa ilalim ng kautusan, upang mailapit ko sila sa Diyos. Sa piling naman ng mga hintil na hindi saklaw ng kautusan, ako'y naging parang hintil upang sila'y mahikayat ko rin. Subalit hindi ito nangangahulugang hindi ko sinusunod ang utos ng Diyos, sapagkat ako'y nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. Sa piling na mahina, ako'y naging parang mahina rin upang mahikayat ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang sa lahat ng paraan ay makapagligtas ako ng kahit ilan man lamang. Ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa magandang balita upang makabahagi ako sa mga pagkapala nito. Subalit pinahirapan ko ang aking katawan at sinusupil ko upang sa gayo hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. Nakita ho natin ang damdamin ni Apostol Pablo sa kanya pong mga sinusulatan. Masindi ang kanyang pagnanasa na sa pamamagitan ng kanyang mga sinusulat, ang kanyang mga kababayan na mga Hudyo ay maligtas din naman. At ito po ang damdamin ng manunulat
Narito ang lingkod ng Diyos, hindi lamang magaling sa akademya, may puso pa sa kaniyang pagtuturo. Tulad din po ng ating Panginoon Hesus sa Juan Kapitulo 5, talatang 39 hanggang 40. Ito po ang makikita natin na sinabi ng ating Panginoon Hesus. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sa pag-aakalang doon ninyo matatagpuan ng buhay na walang hanggan. Ang mga kasulatan iyan ang nagpapatotoo tungkol sa akin, ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Isang gurong malaki ang pagmamalasakit sa kanyang mga tinuturuan at nagtuturo na ang kanyang totoong katuruan ay humihingi ng isang tugon. Bakit kailangan ng tugon? Upang kayo'y magkaroon ng buhay. Kaya po kinakailangan nating tumugon sa panawagan ng manunulat upang magkaroon tayo ng buhay. Tulad din po sa ating mga tinatalakay sa gitna ng discussion regarding the supremacy of Christ to angels, ay nagsingit siya ng isang napapanahong panawagan. At ang panawagan ito ay may dalawang bahagi. Ang pamanhik o ang exhortation at ang warning o babala. No. Kung gawin natin ang katanungan, ano ang dapat gawin at ano ang mangyayari kapag hindi mo ginawa ito? What to do and what happens if you don't? And may I add that this is the first of 5 great warnings in the book of Hebrews. No, mayroon pong 5 paalala o babala sa aklato ng mga Hebreo. And you must understand it. No? Interjected throughout the book of Hebrews are warnings upang maunawaan po natin ang dapat nating gawin. I mean, you cannot know all the truth about Jesus Christ and go to hell if you never do anything about it. You never make it your own. Sa mga talatang ito ay tatalakayin natin ang una sa 5 babala o warning na mabasa po natin sa buong Hebreo. At ang babalang ito ay pamanhik sa kanyang sinusulatan sa mga naniniwala na kay Jesus na sa kanilang kaisipan, subalit hindi pa lubusang nagsusuko ng buhay kay Jesus. Sila po ang sinusulatan dito sa Kapitulo 2. No? Ilan na uli ang sinusulatan niya? 3. No? At ang sinusulatan sa Kapitulo 2, hindi po ito sinusulat sa mga mananampalataya. Ang sinusulatan po niya ay yung mga yung mga hindi mananampalataya na naniniwala kay Jesus. Meron palang ganoon, no? Nananampalataya kay Jesus pero hindi mananampalataya. Hindi pa sila ligtas. Yun po ang sinasabihan dito, no? Ito po ang karunungan pag sinasabihan mo ng ebanghelyo, sabihin nila, ay naniniwala po kay Jesus. Sumisimba nga po ako, no? Umaattend pa po ako sa Bible study. Umaattend ako ng cell group. Nagbabasa din ako ng Biblia. Umaawit din ako ng pagpupuri sa Diyos. Kasama ako sa fellowship. Pamisa-misa na nagpapasalamat. Nagbabasa ng Biblia. Alam nila na sa wagitan ng pagtanggap kay Jesus sila ay maligtas. Alam nila na kailangan ng pagsisisi upang sila ay patawaran ng Diyos. Marami silang alam na doktrina. Naniniwala sila na ang Biblia ay salita ng Diyos. Subalit hindi pa nagsusuko ng kanilang buhay kay Kristo. Sila ay parang mga taong nakakalam na ang bangka ay kayang magsakay ng tao. Subalit hindi pa sila sumasakay sa bangka ni Kristo. May mga nagkakamali din po sa paniniwala sa mga talatang ito. Sabi nila, ito daw po ay tumutukoy sa mga Kristiyano. No? Tandaan natin, no? 3 klase sinusulatan. Sabi natin kanina, ang sinusulatan ay mga hindi mananampalataya, pero sa kaisipan nila, naniniwala sila kay Kristo. Bakit po hindi ito tumutukoy sa mga Kristiyano? No? Kasi po, mayroon nagsasabi na ito'y tumutukoy sa mga Kristiyano tungkol doon sa nawawala ang kaligtasan. No? Tandaan po natin ang 3 klaseng sinusulatan. Bakit hindi ito sa mga Kristiyano? Una, ang tunay na Kristiyano ay hindi kailanman manganganib na makalimutan ang kaligtasan ni Kristo. No. Yun po ang dahilan kung bakit hindi po ito pwedeng tumukoy sa mga Kristiyano. Dahil taglay na natin ang kaligtasan na kaloob ng Diyos. Hindi rin po ito tumutukoy sa mga hindi pa nakarinig ng mabuting balita dahil wala pa silang mabuting balita na panghawakan. Sa madaling salita po, ito ay tumutukoy sa taong nakarinig na, nakaalam na at naniniwala na totoo si Jesus. Sila din po ang pinatutungkulan ni Jesus na nananampalataya sa Kanya, ngunit hindi niya pinagtitiwalaan. Meron po palang ganun klaseng tao na nananampalataya na kay Jesus, pero hindi pinagtitiwalaan ng Diyos. Tingnan natin, Juan Kapitulo 2, talatang 23. No, ito po ang sinabi ni Jesus. Matapos po siyang magturo sa mga tao at gumawa ng mahimala, ito ang response sa mga tao. Talatang 23 ng Juan Kapitulo 2. Marami ang sumampalataya na niwala kay Jesus nang makita nila ang himalang ginawa niya. Subalit hindi pinagkatiwala ni Jesus ang kanyang sarili sa kanila sapagkat kilala niya ang lahat ng tao. No. Kaya napakalaga, sinabi natin kanina, totoong pagsusuko ng buhay kay Jesus. No.
Itatanong po natin siguro, Pastor, paano po yan? Ang ginamit to sa talatang 1, pasinin niyo po, ng Hebreo Kapitulo 2 sa talatang 1, anong ginamit na pronoun? Sabi doon, kaya nga dapat lalo nating, no? Pasinin niyo po, no? Upang hindi tayo, no? So, kasama pa yung, no? Kasama pa yung author, no? Kasama po yung author, no? Tapos sasabihin po ninyo na hindi ito para sa mga mananampalataya. Ang tinutukoy po na natin dito ay ang kanyang mga tagapakinig na mga Hudyo, na parang sinasabi niya tayong mga Hudyo, matapos nating malaman ang katotohanan tungkol sa kadakilaan ni Jesus bilang katuparan sa dati na nating nalalaman, ay panghawakan natin itong mabuti at tumukon tayo sa pamanhikang ito. Bakit po hindi ito maaaring tumukoy sa mga tunay na mananampalataya? No, sabi ko natin kanina, Christian could never neglect salvation. Iyan po ay isang katotohanan dahil ang ating kaligtasan ay natapos na, selyado na, no, and that is forever. Para po bigyan tayo ng halimbawa, may isang babae na prostitute ang lumapit sa isang pastor at nagpapatulong. Sabi niya, Pastor, kailangan ko po ng inyong tulong upang mabago ang aking buhay. Kailangan ko po ang inyong tulungan. Sabi ng pastor, tutulungan kita. Binahagi na ng pastor ang babaeng ito ng ebanghelyo at matapos ipaliwanag ang katotohanan ng salita ng Diyos ay tinanong niya ang babae. Ito ang tanong ng pastor sa babae. Nais mo ba papasukin si Jesus sa buhay mo? Ang sagot ng babae, opo pastor. At sila po ay nanalangin at pagtanggap sa Panginoon. At pagkatapos ng pananalangin, ang sabi ng pastor ganito, mayroon ka bang listahan ng mga dati mong kontak sa dati mong trabaho? Meron po pastor. At inilabas ng babaeng ito ang kanyang notebook na nandito nakasulat yung mga contacts niya nung siya ay nabubuhay pa bilang prostitute. No? Ang sabi ng pastor, kung gusto mo talaga kung lubusan at gusto mong patunayan sa Jesus na ikaw ay tunay na sumasampalataya sa Kanya, sunugin natin ang listahan mo yan. At tayo ay mag-celebrate at magpuri sa Panginoon. Ibinalik ng babae yung kanyang notebook sa kanyang bag at sinabi niya, Pastor, hindi ko po pwedeng sunugin ang listahan ito. Malaking pera po ang nakasulat dito. Kaya sabi niya, para hindi ko po kayata kayang tanggapin si Jesus. Nakakalungkot po na pangyayari. Maraming tao ang gustong tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at hindi Panginoon ng kanilang buhay. Meron po akong dating binabible study. Masigasig po siya at sinasama po niya ang kanyang pamilya. Subalit ang dumating ang krisis ng buhay, siya ay tinulungan ng mga dati niyang kasamahan sa dati niyang pananampalataya. Siya po ay nagpaalam at sabi niya, kailangan ko pong bumalik sa dati kong pananampalataya dahil sila ngayon ang tumutulong sa akin para makaaon ako. Tinanong ko siya, ibig mong sabihin, nais mong itakwil ang katotohanan iyong natutunan at ipagpalit sa pera? At siya ay sumagot, opo, Pastor. Mayroon pong iba na hindi naman umimik, hindi nagsasabi, hindi magsasalita. Subalit nasa likod ng kanilang isip, tinanggap ko lang si Jesus dahil gusto ko ang langit. Hindi ko na kailangan sumunod. Walang puwang sa kanilang puso ang salita ng Diyos. Walang kapangyarihan sa kanilang buhay ang salita ng Diyos. Sila po ay malapit na sana kay Jesus. Nasa gilid na sila ng bangin. Nasa gilid na sila ng langit. Malapit na sila sa kaligtasan. Subalit ayaw nila ng commitment. Ayaw nila ng sakripisyo. Naniniwala sila sa katotohanan. Subalit ayaw nilang hubakbang sa pananampalataya na para bang ang naging kay Kristo, ang maging kay Kristo, ang magsakripisyo para kay Kristo ay isang kalugihan. Hindi lamang po ito ngayon para sa mga Hudyo. Ito rin po ay sakto sa ating kapanahunan na dahil sa sariling kagustuhan, dahil sa takot, dahil sa kasalanan, dahil sa takot sa natuligsain ng pamilya, na takot na pagtawanan at kantyawan ng barkada, ay hindi pumapansin ng totoo sa magandang balita ni Jesus. At ito po ang pagkakataon na ginamit ng Banal na Espiritu upang kausapin tayo ng Panginoon Jesus sa magitan ng Banal na Espiritu at minsan pang mamanhik at magbigay ng babala sa sino mang tao na magwawalang bahala. Siya ay pangwalang hanggang, siya po ay nasa pangwalang hanggang trahedya. Tatlong bagay po ang dahilan na sinasabi ng ating teksto. Mayroon pong tatlong mabibigat na dahilan upang tanggapin natin ang kaligtasan ito. No? Tatlong mahalagang puntos po ang pag-uusapan natin sa umaga ito. Una, kung bakit po natin kailangan tanggapin ang kaligtasan ito is because of the character of Christ.
Pangalawa po is because of the certainty of judgment. And pangatlo, the confirmation of God. Bakit po ang tatlong mabibigat na dahilan kung bakit po dapat tanggapin ang kaligtasan nito? Una, because of the character of Christ, the certainty o katiyakan ng kahatulan, the certainty of judgment, and pangatlo, the confirmation of God. No, medyo para madali yung matandaan, tatlong C. Character of Christ, certainty of judgment, and confirmation of God. That is the three great reasons not to neglect salvation. No. Una, first reason not to neglect salvation is the character of Christ. Buksan mo natin ulit. Hebrew Kapitulo 2, no? Talatang 1. Mabasahin ko po muna sa wikang Ingles. Ganito pong siya sabi. Therefore, we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard, lest at any time we should sleep. No. Ulitin ko po ulit. Therefore, we should give the more earnest heed to the things which we have heard, lest at any time we should let sleep. Basahin po natin sa Tagalog. Siguro po maganda. Sabayan niyo po ako. Talatang 1. 1, 2, 3, go. Kaya nga, dapat lalo nating pangawakang mabuti ang mga nalig natin upang hindi tayo maligaw. Sabi ho natin kanina, ang unang puntos ho natin na nakabatay sa unang talata ay, ano yan? Unang puntos natin? The character of Christ. Okay. Subukan ho natin. Nasaan ho dyan ang karakter ni Kristo sa talatang 1? Kasi tatanungin niyo ako, Pastor, bakit ito kapitulo talatang 1 ang reference natin? Nasaan ba sa talatang 1 ang character of Christ? Ha? Katotohanan. No? Katotohanan. Okay. Ulitin natin, pakibasa nga ulitin sabay-sabay. Ready? 1, 2, 3, go! Kaya dapat nating panghawakang mabuti ang mga katotohanang narinig natin upang hindi tayo maligaw. Yan. No? Pinag-uusapan ho natin ang karakter ni Kristo. Alam niyo po kung nasaan ho dyan yung karakter ni Kristo, maliban doon sa katotohanan, no? Yung salitang? Ha? Narinig. Yan. Narinig ba? Actually po, ang karakter ni Kristo dyan ay nasa unang-unang salita. Kaya nga. Kaya nga. No? Sa Tagalog, sa English, therefore. No? Sasabihin, Pasilas, bakit nasa therefore yung karakter ni Kristo? No? Ang salita pong kaya nga o therefore, no? Ay siya po ay babalik sa atin sa kapitulo 1. No? Yung salita pong kaya nga o therefore, ibig sabihin nagbibigay ng conclusion. No? Ang manunulat sa katalatang 1 ng kapitulo 2. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, posible tayong maligaw kapag pinutol natin ang kapitulo 1 at idulutong natin sa kapitulo 2. Yan ho ay dugtong-dugtong sa original. No? So, ang salita pong therefore ay nagbabalik sa atin sa kapitulo 1. At sino po ba ang ipinakikilala sa kapitulo 1? Sino ba ipinakikilala sa kapitulo 1? Di po ba si Jesus? Kaya, kaya ang talatang 1 sa kapitulo 2, no, na nagpapayag ng ganito, kaya nga dapat lalo nating panghawagang mabuti ang mga narinig natin upang hindi tayo maligaw. Yan po ay nagbabalik sa atin sa kapitulo 1. Nakita na po ba natin si Jesus sa kapitulo 1? No, makikita po natin ito sa talatang 2. Siya ay tinawag na anak ng Diyos, ang tagapagmana ng lahat ng bagay, ang lumikha sa buong mundo, ang maliwanag na kaningningan ng Diyos. Kung ano ang makikita sa Diyos ay makikita sa anak. Siyang nag-iingat sa sanlibutan sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Siya ang naglilinis ng ating kasalanan at ngayon nakaupo sa anak sa kanan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ay higit na dakila sa mga anghel sa talatang 4 na tinatawag na anak sa talatang 5 at siya ang prototokos o the chief of all sa talatang 6 at sinasamba ng mga anghel. Na sa talatang 7 ay lumikha ng mga anghel at pinaglilingkuran ng ito. Na sa talatang 8 ay tinawag ng Ama na Diyos na magpakailanman. Siya ang pinili sa higit kaysa iba. Sa talatang 9 na nagmamahal sa katarungan. Siya ang Diyos ng lahat ng nilikha. Siya si Jesucristo. Kaya po sinasabi ng manunulat na isang kamangmangan lamang ang magtakwil kay Jesus.
No, anong laking kamangmangan na siya ay tanggihan. Siya ang Kristo na pumunta dito sa lupa, nagkatawang taong Diyos, namatay sa krus upang patawarin ka sa iyong mga kasalanan, upang tubusin ka sa mga kabayaran ng kasalanan, upang may pakilala ka sa Diyos Ama, upang bigyan ka ng biyayang hindi kayang ipaliwanag at isipin, isang kagalakang pangwalang hanggan. Ito ay matatagpuan kay Jesucristo lamang. Na sa kanyang karakter, ang pagtanggi sa kanya ang pinaka sa lahat ng pinakakamangmangan na pwedeng magawa ng isang tao sa kanyang buong buhay. Si Jesus na siyang boses ng Diyos, Diyos ng buong mundo, at ang tanggihan siya ay tanggihan ang Diyos, at ang tanggihan ang Diyos ay ang tanggihan kung bakit ka nabubuhay ngayon. Ang taong nakakaunawa o nakakakilala kay Jesus at patuloy siyang tatanggihan ang siyang pinakahabag-habag at pinakamangmang na tao sa lahat ng tao. At di ko maunawaan ang mga taong lumalapit kay Jesus, nananampalataya sa Kanya, ngunit hindi lubusang nagsusuko ng buhay sa Kanya, ay isang napakalaking trahedya na di mo pa nararanasan. Pagbigyan po ninyo akong himay-himayin ang talatang ito upang maunawaan po natin ang paggagamit ito sa orihinal. Una po, ang salitang panghawakang mabuti ay isang salitang emphatic o nagbibigay diin na nagsasabing bigyan natin ng lubusang pansin ang sinasabi ng manunulat base sa kung sino si Kristo, na huwag-huwag itong manig o malaman ng isang tenga at lalampas sa kabilang tenga. At yung salita pong maligaw o slip away sa English, ito daw po ay ginagamit na salita sa katulad ng isang singsing na nahulog sa daliri. Ito po ang karaniwang gamit ng dalawang salitang ito. Pero sa paggagamit po sa talatang ito, ay meron po itong gamit na ginagamit sa barko. Sino sa inyo po ang nakasakay na ng barko? Ha? Bangka. Yan. Ang salita pong, ang dalawang salita na ginamit sa talatang 1 ay ginagamit po sa barko. No? They have both a nautical significance, having to do with ship and sailing, and are used in that regard, and this is the significance of that verse 1. Una po, ang salita pong panghawakang mabuti, ang ibig sabihin po ay ganito. Sabi natin, ito may kinalaman sa barko. So, ang sinabing panghawakang mabuti ay tumutukoy po saan? Sa tali o angkla ng barko. No? Ang pangalawang salita na maligaw ay ginagamit sa barko na hindi sinasadyang naanod o napalayo sa daungan dahil nakalimutan ng bangkero na itali ang barko sa punduhan, no? O bantayan ng manobela o nakalimutan na suriin ang lakas ng hangin at ang agos ng alon ng tubig na magsiresulta sa pagkalayo ng barko doon sa daungan at papunta sa kasiraan nito. Na para bang sinasabi sa atin ng mga ngaral, kaya nga dapat nating mahigpit na igapos ang ating buhay sa mga bagay na itinuturo sa atin upang ang barko ng ating buhay ay hindi maanod palayo sa daungan at mawala panghabang buhay. Yan po ang larawang pinahiwatig sa atin ng mga ngaral. Kapag ikaw na bangkero ng buhay mo, ay nakalimutan mong itali ang barko ng buhay mo sa daungan na si Kristo at pinabayaan mo itong maanod palayo sa daungan papunta sa kapahamakan. Ito po sinasabi ng manunulat. Napakagandang larawan, no? Napakagandang larawan at napakagandang ilustrasyon din tungkol po sa buhay ng mananampalataya at ng isang hindi pa sumasampalataya kay Kristo. Kaya nga sa introduction natin sinasabi natin na ang impyerno ay mapupuno ng mga taong hindi naman nila gustong pumunta sa impyerno. No. Hindi ho sila umaaway kay Kristo. Naniniwala nga ho sila kay Kristo. Pero nakalimutan nilang itali ang kanilang buhay doon sa daungan ni Kristo upang sila'y manatili doon sa panahon ng bagyo. Alam ko pong walang taong gustong pumunta sa impyerno. Kapag pinapili mo nga po sila ng langit o impyerno, automatic ang pipiliin na ano? Langit, no? Siyempre, ayaw nila pumunta sa impyerno. No? Hindi nila pinlano na pumunta sa impyerno, kundi dahil sa hindi nila sinasadyang nakalimutang itali ang kanilang buhay sa kaligtasan ni Kristo at naanod sa kapahamakan dahil nakalimutan nila sa isang sandali na napakinggan nila ang katotohanan ng Diyos na naanod palayo sa Diyos tungo sa kapahamakang walang hanggan. Di ba? Pag may problema tayo, pagkamisa tayo makakalimutin. No. Ibig sabihin, ang pagiging makakalimutin pala, pwedeng magdala sa iyo sa
impyerno. No? Sa madaling salita po, kaya kailangan nating mag-ingat. Baka sa pagiging careless natin o pagsasawalang kibo ay unti-unti tayong mapalayo sa daungan ng kaligtasan at masadsad sa bato ng kapahamakan. Pansinin po natin ang sinasabi nating unti-unti na hindi namamalayan na anod ka na wala. Kaya nga sabi natin, ito ay larawan ng isang taong naniniwala kay Jesus. No? Isang taong nakarinig na ng katotohanan ni Jesus. Isang taong nalalaman niya ang doktrina ng Biblia, subalit hindi pa nagsusuko ng lubusan ng kanilang buhay sa Diyos. Ito po yung mga tao na nagsasabi kay Jesus, Panginoon, susunod po ako sa iyo, pero hayaan mo muna hayaan mo muna ako makauwi. Inilibing ko lang ko yung aking tatay. No? Hayaan niyo muna ako makauwi. No? Ito po ang sinasabihan ng ating Panginoong Jesucristo. Napapansin po natin ang sinasabi sa talatang 1, panghawakan daw po natin mabuti ang mga nalig natin upang hindi tayo maligaw. Maraming Hudyo tulad ng marami ngayon na nakanig na ng mabuting balita sa iba't ibang paraan ay sa mga magitan ng mga misyonero, pastor, Bible teacher, sa radyo, telebisyon, pero walang ginagawa para maging totoo sa kanilang buhay ang kanilang napakinggan. Maganda po ang winika ni Jesus. Sa Lucas Kapitulo 9, talatang 44, ito pong sinabi niya, pakinggan ninyo at tandaan itong sasabihin ko. Di po ba tamang sabi ni Jesus? Kapag pinakinggan natin at tandaan ang mga bagay na ating natutunan, diyan po nag-uumpisa ang lahat. Pakinggan din po natin ang sinasabi ng mga ngaral sa Kawikaan Kapitulo 4, talatang 20. Sabi po ng mga ngaral ganito, aking anak, salita ko ay pakinggan mong mabuti. Pakinig mo ay kining sa aking sinasabi, huwag itong babayaang mawala sa paningin. Sa puso mo ay iukit ng mabuti at malalim. Pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay, nagbibigay kalusugat, kagalingan ng katawan. No? Ang kaalaman tungkol kay Kristo ang siyang daan ng buhay. No? Daan ng buhay. Ano siya sabi po sa atin ng mga ngaral? Itali daw po natin sa ating puso at iukit natin ng malalim upang hindi natin ito makaligtaan. Kapag napakinggan po natin ang salita ng Diyos, ang tinig ni Jesus, angkinin mo ito at panaligan. Hindi sapat na ito ay napakinggan lamang. Huwag ninyong hayaang ito ay lumampas lamang sa inyong tenga. Yan po ang pinakadelikadong bagay na pwede mong gawin. Gayon din po ang paalala ng manunulat. Matapos nilang mapakinggan ang salita ng Diyos, ang tinig ni Jesus. Dahil po ang salita ng Diyos at si Jesus ay isa. Ano po ang sabi sa Hebreo Kapitulo 1, talatang 1 hanggang 2? Noong una nagsalita ang Diyos ating mga ninuno sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan, sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit sa mga huling araw na ito, siya ay nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. At tunay nga napakinggan nila ang tinig ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, ang anak ng Diyos, at ngayon ay napapakinggan nila mula sa kanyang mensahero, sa kanyang apostol. Kung hindi pa rin sila nagsusuko ng tunay na buhay kay Jesus, ay ito na ang pinakadelikadong bagay na magdudulot sa kanila sa kapahamakan hanggang sa kapahamakang walang hanggan. Ngayon po, unawain po natin mabuti ang implikasyon ng salita ng pangungusap ng talata. Na ang salita ng Diyos ay posibleng katulad ng isang napakamamahaling singsing na po pwedeng dumulas ating kamay. Hindi po dahil madulas ang salita ng Diyos. Sa salitang Grego, ang nadudulas po ay ang mga taong nakapakinig na ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay hindi maliligaw, ang tao ang posibleng maligaw. Ang daungan ng kaligtasan ay nanatili. Ito ay nasa isang dako. Ito ay na kay Kristo. Hindi siya nagbabago. Ito ay laging available sa iyo o sa sino man hanggang sa sino man ngayon, dahil hindi niya itinali ang kanyang sarili kay Kristo, ay maanod patangay na hangin papalayo sa biyaya ng paglilitas hanggang sa huli na ang lahat. Gaano na kaya karami ang malapit na sa daungan ng kaligtasan na hinamon na tumugon sa tunay na pagsusuko ng buhay, subalit nakalimutan o nagsabi, saka na lang may panahon pa, may kailangan pa akong gawin, saka ako na isusuko ang lubos na buhay ko. Kapag di na nila napansin, at di na nila napansin ang malakas na agos at malakas na hangin na maglalayo sa kanila sa daungan ng biyaya ni Kristo. Nakalimutan nilang itali ng matibay ang angkla ng kanilang buhay kay Jesus. Dito po ay wala ng pagsisisi sa huli. Ang pagkaanod ay matahimik, madali at nakapapahamak. Ang akala ng iba, mabuti ang pagwawalang kibo. Alam po ninyo ito, ang katotohanan ng sinasabi ng manunulat. Kapag wala kang ginawa sa balitang napakinggan mo, ito ang tiyak na magdadala sa iyo sa impyerno.
Dahil kung tiyak mong nakilala si Kristo ang kanyang karakter, sigurado akong itatali mo sa kanya ang iyong buhay. Kailanman hindi ka magpapalipas ng segundo o minuto o oras o araw dahil siya ang tunay na buhay. Naalala po ba ninyo ang paksa natin pinag-uusapan nang buksan natin ang serye natin sa Hebreo? Ang unang-una ho nating title? Sino po nakakaalala? Hebrews chapter 1, verse 1 to 3. Ano ang ating paksa? Ang ating paksa is to see Jesus is to be changed. To see Jesus is to be changed. Dahil pag nakita mo siya sa kanyang kadakilaan, pag nakita mo siya sa kanyang kadyusan, pag nakita mo siya sa kanyang kabanalan, tiyak mababago ang buhay mo. Kaya napakalaga pong maunawaan natin ang karakter ni Kristo. At pag nakita mo ang karakter ni Kristo, ito'y parang liwanag na mag-aakit sa iyo patungo sa Kanya. Parang gamo-gamo na naaakit sa liwanag, subalit walang kapamakan ang liwanag ni Kristo. Dahil ang karakter ni Jesus ang bumago sa buhay ni Abraham, ang karakter ni Jesus ang bumago sa buhay ni Jacob, ang karakter ni Jesus ang bumago sa buhay ng mga propeta, ang karakter ni Jesus ang bumago sa buhay ni Pedro, ang kaninningan ni Jesus ang bumago sa buhay ni Saulo na naging apostol Pablo, at milyon-milyon pang mga tao ang binago at nagbago nang makita nila si Jesus sa magitan ng kanyang salita. Meron pong isang kwento tungkol sa buhay ng explorer na Edward Perry. Kasama niya ang kanyang grupo sa Arctic Ocean at ang plano nila ay maglakbay papuntang North Pole. Gamit ang ilang mahalagang kasangkapan upang i-chart ang kanilang destinasyon at ang kanilang paglalakbay, inumpisa nila ang kanilang mahirap at napakadelikadong paglalakbay papuntang North Pole. Lakad po sila ng lapat sa napakahabang mga oras. Matapos po ang napakahabang oras at sila po ay napagod na, sabi nila magpahinga muna tayo at alamin natin kung tayo malapit na sa North Pole. Kaya po, sinuri po nila ang kanilang lokasyon at napatunayan nila isang bagay po ang kanilang kinagulat. Sa halip pong napalapit sila sa North Pole, sila po ay napalayo pa sa North Pole. Sabi na, paano nangyari yun? Ang aming direksyon ay papuntang North. Pero bakit kami mas lumayo pa sa North? At sa pong bagay ang kanilang natuklasan matapos ng mahabang pagsusuri. Naalaman po nila na sila ay nakatuntong sa isang malapad na isla ng yelo. Ang yelo nito ay naaanod papuntang south, kaya sa halip na sila ay naglalakad papuntang north, habang sila ay naglalakad, mas mabilis ang agos sa kanila papuntang south, kaya sila ay napalayo lalo sa north. Yan po ang katotohanan ng mga tao. Maraming tao po ang nag-iisip na sa magitan ng kanilang mabubuting gawa, mapapalapit sila sa Diyos. Sa magitan ng kanilang relihiyon, pag-aabuloy, sa pagtulong sa kapwa, sa magitan ng pagiging reliyoso, mapapalapit sila sa Diyos. Na ang katotohanan, sila po'y lalong mapapalayo sa Diyos dahil ang iniisip nilang kaparaanan ay sa magitan ng kanilang sarili, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng kaparaanan ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, mga kaibigan, huwag po kayong makontento sa pagiging reliyoso, sa pagpunta lamang sa simbahan, sa pagdalo sa mga gawain. At yung pong iba na hindi umatin sa gawain, walang panahon sa Diyos, kayo po ay naaanod papalayo kay Kristo, unti-unti sa buhay hanggang sumadsad ka sa dakong kapamakan. Dahil nakalimutan mong igapos ang iyong buhay sa katangian ng ating Panginoong Yesus. Pangalawa, do not neglect salvation because of the character of Christ. Ang una. Secondly, do not neglect salvation because of the certainty of judgment. And this tells us about the inability of punishment if you neglect. Tingnan natin ang sinasabi sa verse 2 at verse 3. Sabay-sabay nga po natin basahin. Verse 2 at verse 3. 1, 2, 3, go. Ang mensaheng ipinahayag sa magitan ng mga anghel ay napatunayang totoo. At sino mang lumaba o hindi sumunod dito ay tumanggap ng kaukulang parusa. Verse 3. Gayon din naman, papaano tayo makaiiwas sa parusang kung hindi natin pahalagahan ang napakadakilang kaligtasan ito? Ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasan ito at ang nakarinig sa Kanya ang nagpatunay sa atin na ito'y totoo. Ang malaking katanungan na ito, papaano tayo makaiiwas sa parusa kung hindi natin pahalagahan ang napakadakilang kaligtasan ito?
Napakabigat na katanungan. Dito ang banal na espiritu ay gumamit ng argumento from lesser to greater at nasa kanyang kaisipan ang dalawang testamento. Unang kautusan, sa magitan ng mga anghel, ang lumang tipan at ang anumang paglabag dito ay may katapat na mahigpit, matindi at karapat-dapat na parusa. Ang pangalawang kapahayagan ay ang dumating sa pamamagitan ni Kristo. At dahil dito sa pamamagitan ng dakilang anak, dakilang tagapamagitan, ang anak ng Diyos. Ito ay masigit na tipan at dahil dito ay nagtataglay ng kapantay at higit pang kaparusahan. At isang malaking kamangmangan ng isipin na makaliligtas tayo sa kaparusahan ng bagong tipan, na ayon sa kasaysayan walang nakaligtas sa parusa sa paglabag sa lumang tipan. Kaya tinitiyak din na walang makaliligtas sa parusa sa paglabag sa bagong tipan, na mas dakilang tipan ay binigay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Ang ibang tao po ay naniniwala na ang Diyos ay pag-ibig. No, naalala ko, may nakausap kami ni Pastor Chody. Ang Diyos ay pag-ibig at kaya ang pag-ibig daw hindi totoong may impyerno. No? Hindi daw tayo parurusahan ng Diyos. Kasi siya ay Diyos sa pag-ibig at mahabagin. Pero katotohanan po ng Biblia, totoo po yun, sa Diyos ay pag-ibig, siya po ay Diyos na mahabagin. Siya din po ay Diyos na makatarungan. Ang lumang tipan po ay punong-puno ng mga halimbawa kung paano po katindi ang katarungan ng Diyos. Kung hindi mo po lubusang sinusuko pa ang buhay mo sa Kanya, ang katarungan ng Diyos ay nagbigay na ng kahatulan sa isang bagay na pinili mo. At ano po ang pinili natin? Ang kapamakan. Ang kabaliktaran naman po ng kapamakan sa bagong tipan, kapag ikaw ay sumampalataya kay Kristo, ang sabi sa Roma Kapitulo 8, talata 1, kaya nga wala ng kahatulan ang sino mang nakipag-isa kay Kristo. Hindi mo na kinakailangan ng napakaraming batas upang ikaw ay makaiwas sa kahatulan. Ang tanging hinihingi ng bagong tipan ay ang lubos na pagtitiwala kay Kristo. At ito ang magtitiyak na wala ka ng kahatulan kay Kristo. Sa madaling salita, mayroon lamang isang batas ang bagong tipan pagdating sa kalayaan sa kahatulan. At ang batas na ito ay pagtanggap kay Jesus sa magitan ng pananampalataya sa kanyang karakter, sa kanyang kadusan at sa kanyang ginawa. Pansinin po natin ang sinabi sa ating teksto. Ang mensaheng ipinahayag sa magitan ng mga anghel ay napatunayan totoo, na ang ibig sabihin ay natapos na, natupad na. Ang masalitang pinatunayan ng mga anghel ay natapos na, na-fulfill na. Ang ibig sabihin, lahat na kasama sa lubang tipan ay tapos na. Paano po siya sabing ipinahayag sa magitan ng mga anghel? Pansinin po natin ang tinatawag po natin Decalogue, yung 10 utos, no? Ito po ang katibayan ng mga Hudyo kung bakit sinasabing ito ay sa magitan daw po ng mga anghel. Buksan mo natin sa Deuteronomio chapter 33 verse 2. Ito po ang sinabi ni Moses. Dumating si Yahweh mula sa bundok Sinai, sumikat sa idong na parang araw, at sa bayan niya ay nagpakita sa bundok Paran, 10,000 anghel ang kanyang kasama, naglilib na po'y ang nasa kanang kamay niya. Kung babasahin niyo po yun sa Exodus chapter 19, ito po yung description bago ibinigay ang 10 utos. Kaya mga Israelita po naniniwala na ang lumang tipan ay binigay sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel. Ito po ay pinatunayan din po na Esteban sa bagong tipan. Sa Gawa Kapitulo 7:38. Ito po ang ating mga basa. Siya ang kasama sa kapulungan ng mga Israelita, sa ilang at ng mga anghel na nagsalita sa kanya at sa ating mga ninuno sa bundok Sinai. Siya ang tumanggap ng mga salitang nagbibigay buhay mula sa Diyos upang ibigay sa atin. Verse 53 ng Gawa 7. Tumanggap kayo ng kautusang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel, ngunit hindi naman niyo ito sinusunod. Makikita po natin ang buong Biblia ay nagpapatunay na kinasangkapan nga ng Diyos ang mga anghel upang ang buong kautusan ay mapunta sa kanyang bayang Israel. Ngayon, ano pong ibig sabihin ng sinasabi ditong paglabag o pagsuway sa kautusan? Sa lumang tipan po, kapag ikaw ay nagkasala ng katulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, ano ang hatol? Pag ikaw ay nahuli sa pakikapit, anong hatol? Kapag ikaw ay nagsalita ng laban sa Diyos, anong hatol? Kapag ikaw ay nagmura sa iyong magulang, anong hatol? Yun po ang katunayan. Ikaw ay tiyak na babatuhin hanggang sa mamatay. Ang paglabag sa kautusan ay nangangahulugan ng kamatayan at iyan po ay tiyak. No? Tingnan po natin sa talatang 2, no? Ang ginamit po, every transgression and disobedience. No? Mayroon po dalawang klase ng kasalanan tulad ng sinasabi sa talatang 2. Una po, transgression o paglabag. Ang ibig sabihin po nito sa original ay to step across the line. No? Parang ganito, di ba? Parang ang Diyos ay nagsulat ng linya. Sabi ng Diyos, huwag kang tatawid dyan. No? Ang unang kasalanan daw po ay paglabag. Ibig sabihin,
Yung sinabi ng Diyos na huwag kang tawid yan, ang ginawa mo, no, hindi totoo yan, tatawid ako. No? Yun po ang unang bahagi ng kasalanan. Ito po ang tinatawag ko natin, sin of commission. No? The sin of commission. O yung sinasadyang kasalanan. Pangalo po, ang pangalo po ay disobedience o hindi sumunod. No. Ang salita pong disobedience o hindi sumunod, ang ibig sabihin daw po doon na imperfect hearing. No. Imperfect hearing. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin daw po nito, katulad ng isang bingi. Ito po ay pagsadyang pagsasara ng tenga sa mga utos. No. Babala at imbitasyon ng Diyos. Di ba parang nito yan? Di ba? O sa mga magulang, alam nyo na ito, mga magulang, no? Si Mark magiging magulang at si Cecil magiging magulang. Maintindihan nyo ito. Pag inuutosan mo yung iyong anak, no? Salita ka ng salita, para silang hindi nakakarinig, no? Ang tao, yun mo siya sabi dito, imperfect hearing, no? Sinasadyang, nagbibiging-bingihan, nagtutulog-tulugan, no? Ito sinasabi ko dito ng apostol na sumusulat sa atin, no? Ito po ay pagsadyang pagsasara sa tenga sa mga utos, babala at imbitasyon ng Diyos. This is the sin of neglect or the sin of omission, no? The sin of omission. Ito po ang kasalanan ng patayo-tayo lamang na walang ginagawa sa halip na may ginagawa ka. Alam mo na may dapat kang gawin, pero hindi mo ginagawa, yun po ang sin of omission. At alam ko po, madalas nagkakasala tayo ng ganyan. Alam po may dapat kang gawin, pero ikaw patingin-tingin ka lang, paupo-upo ka lang, o patayo-tayo ka lang. No? That is the sin of omission. Dalawang klaseng kasalanan, dito kayo dito. What you do and what you don't do. Kasalanan din pala yun, yung hindi ho natin paggawa. At ang lahat po ng kasalanan ay sakop ng dalawang kasalanan ito. No? Bigyan po natin ng halimbawa ang ating sinasabi. At ang sinasabi ko ng manunulat. Baka sabihin nyo naman, nananakot lamang ako. Sa Leviticus 24, no? Talatang 10 at 11. Ito po ang ating mga basa. At sa mga sumusunod pang talata. Leviticus 24. Nang panahon iyon, may isang lalaking pumasok sa kampo ng Israel. Ang ama niya ay isang Ehipsyo at Israelita naman ang kanyang ina na ang pangalay si Lumit. Isa sa mga anak ni Debre at mula sa lipi ni Dan. Ang anak na mga ito ay napaaway sa isang tunay na Israelita. Sa kanilang pag-aaway, nagmura siya at nagsalita ng masama laban sa pangalan ni Yahweh. Kaya dinala siya kay Moses. Palagyan niyo, anong hatol? Siya ay pinakulong habang inihintayan pa siya ni Yahweh. Verse 13. At sinabi ni Yahweh kay Moses, itong kahatulan, verse 14. Ilabas ninyo sa kampo ang nagmura. Ipatong sa ulo niya ang kamay ng lahat na nakalig sa kanya at pagkatapos ay batuin siya hanggang mamatay. Sabihin mo sa bayan ng Israel na mananagot ang sino mang lumapastangan sa Diyos. Ang lumapastangan sa pangalan ni Yahweh upang maging katutubong Israelita o dayuhan ay babatuin ng taong bayan hanggang sa mamatay. Ito po siya sabi ng manunulat. Ang kaparusahan ay tiyak. Kapag sinabi ng Diyos, totoo. Sasabihin niyo, napakatindi naman pala. Nagmura lang, no? Ang katapat agad ay kamatayan sa magitan ng pagbato. Ito po, bilang Kapitulo 15, talatang 30. Ito po ang ating mga basa, bilang Kapitulo 15, talatang 30. Ngunit ititiwalag sa sambahayan ang sinumang nagkasala ng sinasadya. Ulit ko po ititiwalag sa sambahayan ang sinumang magkasala ng sinasadya. Ano ba yung sinasabi natin kanya magkasala? Sabi ng Diyos, bawal lumampas, ikaw ay lumampas. No? That is the sin of commission. Maging siya'y katutubong Israelita o dayuhang nakipamayan sapagkat iyon ay paglapastangan kay Yahweh dahil nilabag niya ang kautusan ni Yahweh, siya ay dapat nasisihin sa kanyang kamatayan. Alala niyo po si Adan sa Eva, ilan ba ang kautusan na binigay ng Diyos kay Adan kay Eva? Salam. No? At yun ay nilabag nila. At habang sila po ay nasa ilang, may nakita silang nangangahoy sa araw ng pamahinga. No? Ito nyo, isipin nyo, nangangahoy, ngayon, pupunta pa sa mga mall, no? Tingnan natin, ano kaya ho ang parusa sa nangahoy sa araw ng pamahinga? Sabihin nyo, big deal ba yun? Ngayon nga, nasa mall pa ang iba. Paglinggo nga, naglalaba pa ang iba, namamalengke, no? Basahin po natin sa Bilang chapter 15, verse 32 and following. Sabi dito, nang sila'y nasa ilang, may nakita silang nangangahoy sa araw ng pamahinga. Iniharap nila ito kay Moses, Aaron at sa buong kapulungan.
Ikinulong muna siya habang hindi pa tiyak kung ano ang gagawin sa kanya. Kaya't sinabi ni Yahweh kay Moses, verse 35, ito sinabi, dalhin siya sa labas ng kampo at pagbabatuin ng buong kapulungan hanggang mamatay. At ganun nga ang ginawa nila. Sasabihin niyo, matindi ang Diyos. Totoo po, ang prinsipyo ay nilabag ang utos ng Diyos. At ang utos ay hindi maaring suwayin at makaligtas ka sa parusa. At marami pa pong halimbawa. Sa Bilang chapter 25, 24,000 ang namatay sa salot dahil ang mga Israelita ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan ng Moabita sa Baal Peor. Makikita po natin, hindi gusto ng Diyos kapag nilalabag natin ang kanyang kautusan at winawalang bahala natin ito. Ito po ang pagtatapos ni Moses, no? Sa Deuteronomy 17 verse 2. Deuteronomy 17 verse 2. Sino man sa inyo ang matuklasang gumagawa ng masama laban kay Yahweh na inyong Diyos at sumira sa ating kasunduan kay Yahweh, naglingkod at sumamba sa mga Diyos-Diyosan sa araw, sa buwan o sa mga bituin, ay sisiyasatin niyong mabuti. Kapag ang sumbong o ang bintang na iyon ay napatunayan, ang nagkasala ay dadalhin sa pintuang bayan at babatuin hanggang mamatay. Ang hatol na kamatayan ay agawad kung ang 2 o 3 saksi na magpapatotoo. Hindi sapat ang patotoo ng isang saksi. Ang mga saksi ang unang babato sa nagkasala, saka ang taong bayan. Sa ganitong paraan ay alisin niyo sa inyong sambahayan ang kasamaang tulad nito. Anong dahilan daw po? Verse 13. Kapag ito'y nabalitaan ng lahat, matatapos silang gumawa ng gayon ding kasamaan. Sa pagwawakas po ni Moses sa kanyang pagsulat sa Deuteronomy chapter 27, mayroon pong sumpaan ng Diyos at ang Israel. Ito po ang sumpaan. Verse 26. Deuteronomy 27:26. Ito po ang sabi ng Diyos. Sumpain ang sinumang hindi susunod sa mga utos na ito. Ang sabi, sasagot ang bayan. Anong sagot ng bayan? Amen. Ano pong sabi ng Diyos? Sumpain ang sinumang hindi susunod sa mga utos na ito. Kung ang mga ganitong klaseng paglabag ay tiyak na naparusahan sa lumang tipan, gaano pa kaya sa bagong tipan? Kaya ang manunulat ay nagbigay ho sa atin ng isang babala, isang napakatinding babala. Sa talatang 2, sabi niya hanggang talatang 3, muli po natin basahin, no? Ang mensaheng ipinahayag sa pamamagitan ng mga anghel at napatunayan totoo. At sino mang lumabag o hindi sumunod dito ay tumanggap ng kaukulang parusa. Gayun din naman, paano tayo makakaiwas sa parusa kung hindi natin pahalagaan ang napakadakilang kaligtasan ito? Siguro ayon po sa ating nabasa ay sasabihin ng iba, sobra naman pala kahigpit ang Diyos at parang sobra naman ang kaparusahan. Pansinin po natin ang ating talata ang salitang just o kaukulang parusa. Siya po ay makatarungan Diyos at hindi kailanman siya nagmalabis. At siya po ay laging makatarungan. Tandaan po natin to, ang parusa ng Diyos ay nakabase sa liwanag. No, huwag po ninyo kalilimutan ng prinsipyo ito. Punishment is always related to light. The more light you have, the more severe your punishment. No, at kung babasahin po natin sa bagong tipan, mayroon mga degree ho pala ng punishment. Para sa motor, sabi niya, nabasa ko sa motor, sabi sa motor, sa impyerno daw po, mayroong level daw po yung mga yung init, no? Mayroong medyo mainit-init, mayroong mababang apoy, mayroong mas mataas apoy, mayroong sobrang taas ng apoy, no? Tingnan mo natin. Sabi natin kanina, the more light you have, the more severe your punishment. Kaya matindi ang punishment ng mga Israelita dahil sila ay nagtataglay ng salita ng Diyos, no? Bigyan mo natin pansin na sinasabi sa Mateo 11:20. Mateo 11:20. Ganito po siya sabi ng Biblia. Talatang 20, pagkatapos sinumbatan ni Jesus ang bayang nakasaksi sa maraming himalang ginawa niya roon, sapagkat hindi sila nagsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Sinabi niya, kawawa kayo mga taga-Corazin, kawawa kayo mga taga-Bethsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo, matagal na sanang nakadamit ng sako at naupo sa abo ang mga taga roon bilang tanda ng kanilang pagsisisi. Ngunit sabi ko sa inyo, sa araw na paghukom ay mas kahabagan pa ang mga taga-Tiro at ang mga taga-Sidon kaysa sa inyo. At kayong mga taga-Capernaum, nais pala ninyong itaas ang inyong sarili hanggang langit. Ibabagsak ko kayo hanggang sa daigdig na mapatay, sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang himalang ginawa sa inyo, sana'y nanatili pa ang bayang iyon magpahanggang iyon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mas kahabagan pa ang mga taga-Sodoma kaysa sa inyo sa araw ng paghukom. Isa pa po, Mateo 12:38. Sinabi po ni Jesus, mag-ingat kayo sa mga tagapagturo ng kautusan
na mahilig magpalakad-lakad sa suot ang kanilang mahahabang damit at gustong-gustong binabati ng may paggalang sa mga pamilihan. Ang gusto nila ay ang natatanging upuan sa mga sinagoga at sa mga upuang pandangal sa mahandaan. Inuubos nila ang kabuhayan ng mga byuda at ang mahahaba nilang dasal ay may pagkukunwari lamang. Dahil yan, mas mabigat na parusa ang igagawad sa kanila. Kaya mapasin natin, meron daw hong iba't ibang level ng degree of punishment doon sa impyerno. No? Ang pinakamainit na bahagi po ay mapupunta doon sa nakakita ng liwanag pero tinanggihan ang liwanag. And here the principle is just. No? The more you know, the greater the punishment. The more you know about God, the greater the punishment. Pinatunayan ito sa sinabi ni Jesus sa Lucas Kapitulo 12:47. Ang sinasabi po dito, Lucas 12:47. Ang aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit nagpapabaya o ayaw tumupad sa pinagagawa nito ay parurusahan ng mabigat. Sino natin? No? Ang aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit nagpapabaya o hindi niya sinusunod sa pinagagawa nito ay parurusahan ng mabigat. Pansinin niyo, verse 48. Ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, magkulang man siya sa kanyang tungkulin ay parurusahan lamang ng magaan. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng marami, at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin ng lalong marami. Sa Hebreo Kapitulo 10, talatang 28. Ito pong sinasabi ng manunulat. Hebreo 10:28. Ang mapatunayang lumabag sa kautusan ni Moises, batay sa patutuo ng 2 o 3 saksi, ay walang awang pinapatay. Verse 29. Gaano kabigat sa akala ninyo ang parusang nararapat sa taong humamak sa anak ng Diyos, lumapastang sa dugong nagpatibay sa tipan at nagpabanal sa kanya at lumait sa mapagpalang Espiritu? Ano po sinasabi ng Biblia? Ang sinasabi po niya, kaya po matindi ang panawagan ng manunulat sa mga nakarinig na ng mabuting balita at hindi pa lubusang nagsusukol ng kanilang buhay kay Jesus. Kasi ang sabi niya, kapag hindi daw po natin tinanggap, no, ano daw pong ginagawa natin? Hinahamak natin ang anak ng Diyos, nilalapastangan natin ang dugo na nagpatibay sa tipan, at nilalait natin ang mapagpalang Espiritu. Alam niyo po ba yung salitang panlalait na ginamit dito? Ito po yung sinasabi ng Biblia na blasphemy against the Holy Spirit. No? Kaya pag tinatanggihan daw po natin, patuloy natin tinatanggihan, ito po ang napakabigat na parusa at napakalaking kasalanan. Sasabihin niyo, grabe pala ang karasan ng mga Israelita sa panahonan ni Moises. Kaya ang manunulat ay nagbibigay ho ng matinding paalala, matinding pabula. Dahil ang parusa ay tiyak, hindi po siya nananakot. Nagsasabi siya ng katotohanan at siya ay nagmamalasakit dahil ayaw niyang kasapitan natin ang sinapit ng mga hindi nagbigay kahalagahan sa Diyos at sa Kaniyang salita. Maliwanag po ang katuruan ng Biblia tungkol sa impyerno. Ito po ang mga kahantungan na lumalapastangan at hindi nagbibigay halaga sa sakripisyong ginawa ni Kristo. Ito po ay tiyak na lugar na may iba't ibang tawag sa Biblia. Tinatawag po ito na the place of everlasting fire, na kung saan ang uod ay hindi rin namamatay at ang apoy ay hindi namamatay. Ito rin po ay tinatawag na lawa na naglalagablab na apoy at usopre na siyang pangalawang kamatayan. Ito rin po ang tinatawag na balong walang hanggan na pagtatapunan sa dyablo. Ito rin ang tinatawag na dako ng kadiliman. Ito ay dako na kung saan mayroong pagtangis, panagnoy at pagngangalit ng mga ngipin. Sa katanungan ng manunulat, paano tayo makakaiwas sa parusa kung hindi natin pahalagahan ang napakadakilang kaligtasan ito? Ang sagot ng manunulat, hindi natin kaya. Hindi tayo makaiwas sa kahatulan ng Diyos kung hindi natin pahalagahan ang napakadakilang kaligtasan ito. Ito po ay binigyang pansin din ng Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma Kapitulo 2. Ito po ang sinasabi ng Biblia, Roma Kapitulo 2, huling bahagi ng 3. Akala mo ba'y makakaiwas ka sa hatol ng Diyos? Ang kinakausap po na yung mga Hudyo. O hinahamak mo ang Diyos sapagkat siya'y napakabuti, matiisin at mapagpasensya. Hindi mo ba alam na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo upang magsisi at tumalikod sa kasalanan? Ngunit dahil matigas ang iyong ulo at ayaw mong magsisi, lalo mong pinabibigat ang parusang igagawad sa iyo sa araw na iyon kung kailan ihahayag ang puot
at makatarungang paghatol ng Diyos. Ang sinasabi po ng Biblia, binibigyan tayo ng panahon ng Diyos. No, hindi para bigyan panahon na hamakin natin ng Diyos, kundi upang tayo bigyan ng pagkakataon upang makapagsisi. Napatunayan po natin ang isang napakalaking kamangmangan ang pagwawalang bahala sa Ebanghelyo ni Kristo because of the character of Christ, because of the certainty of judgment, at sa pangatlo po, because of the confirmation of God. Ang Diyos po mismo ang nagkonfirma ng salita ng Diyos. Pasin mo natin ang talatang 3 at 4. Gayon din naman, paano tayo makakaiwas sa parusang kung hindi natin pahalagaan ang napakadakilang kaligtasan ito? Huling bahagi ng 3. Ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasan ito at ang makarinig sa Kanya ang nagpatunay sa atin na ito ay totoo. Verse 4. Pinatutunayan din ito ng Diyos sa magitan ng kahangahanging tanda at ng iba't ibang himala at sa magitan ng mga kaloob ng Espiritu Santo na pinamahagi niya ayon sa Kanyang sariling kalooban. Dalawang bagay ang nagpapatunay. Si Jesus na pinatunayan ng Kanyang kapangyarihan at ng mga himala at ng Kanyang mga alagad na nagpatunay na totoo ang kapangyarihan pinagkaloob sa kanila ng Diyos at ng Diyos. Ang Diyos ang pangalawang nagpapatunay. Ang Ebanghelyo ay unang ipinahayag ni Jesus at pinatutunayan ng Diyos. Siya ang unang nangaral tungkol sa Ebanghelyo. Tingnan po natin siya sabi sa Lucas Kapitulo 4, talatang 16. Sabi dito, pumunta si Jesus sa Nazaret, ang bayan kung saan siya lumaki. Gaya ng kanyang nakugalian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamahinga, tumayo siya upang bumasa ng kasulatan. Ibinigay sa kanya aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ito sa dakong kinasusulatan ng ganito, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat hiniran niya ako upang ipangaral sa mga mahirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga biyag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakita. Isinugo ako upang palayain ang mga hinabi at upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Pagkatapos, inurolyo nila ang kasulatan, isinaulis na pag-ingat at siya inupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi ni Jesus sa kanila, ang kasulatan ito na inyong narinig ay natupad na ngayon. At nagkagulo ang mga tao dahil sinasabi ni Jesus na siya ang Mesiyas, ang unang tagapangaral ng mabuting balita. At iyan po ang sinasabi sa talatang 3. Ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasan ito at ang nakanalig sa Kanya ang nagpatunay sa atin na ito'y totoo. Sino po tinutukoy ng mga nakanalig sa Kanya? Sa madaling salita po ang sinasabihan na po sa Hebreo yun ay second generation. Ang sinasabi po ditong nakanalig sa Kanya ay ang mga apostol na kasama ng ating Panginoong Jesucristo. Ipinangaral ito ni Jesus at ito'y pinatunayan ng mga saksing nakanalig sa Kanya. Pero hindi po doon natatapos ang argumento. Sabi po natin dito, pinatunayan din ito ng Diyos sa magitan ng kahangahangang tanda at ng iba't ibang mga himala. At ito po magdadala sa atin sa pinaka-importanting paksa o puntos. Doong si Jesus po ay nangangaral, maraming tao ayaw maniwala sa Kanya. Kaya sila ay nagwika ng ganito. 1 Kapitulo 10, talatang 25. Sinasabi ko sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ano po siya sabi ni Jesus? Kung ayaw niyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo sa ginagawa ko. 1 Kapitulo 14, talatang 11. Maniwala kayo sa akin, ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. He claimed to be from God, and then he did things that made it obvious that he was from God. He said, I am from God, I am speaking God's truth. And then he went over and healed somebody that was blind. And they said, you're right. And Nicodemus came to him that night and said, Lord, we know one thing. Nobody can do the things that you do, except na sumasa kanya ang Diyos. Sa Gawa Kapitulo 2, talatang 22, ito pong sinabi ng Apostol Pedro, mga Israelita, pakinggan niyo ito, si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatunayan ito ng mga himala, mga kababalagan at mga palatandaan ginawa ng Diyos sa magitan niya. Alam niyo ito, sapagkat ang lahat ng ito ay naganap sa kalagitnaan ninyo. Pinatunayan po ng mga apostol ng ating Jesucristo ang katotohanan ng mga Biblia. At sila din po ay pinatunayan ng Diyos. Ano pong masasabi ng mga ngaral? Ang Diyos mismo ang nagpatunay sa katotohanan ito sa magitan ng mga himalang ginawa ng kanyang mga lingkod. Nahariyan si Pedro, nahariyan si Pablo. Basahin po natin kasaysayan ng Iglesia simula sa Gawa Kapitulo 5 hanggang Gawa Kapitulo 19. Aabutin tayo ng ilang araw, sigurado hanggang bukas, pag binasa natin ngayon yan. Pero diyan po natin makikita ang napakaraming himala na nagpapatunay ng
ng katotohanan ng Diyos at kaligtasan ito na ipinapahayag sa atin ngayon. Tatanungin niyo, paano po namin malaman kung nagsasabi nga ng totoo? Dahil marami nagkalat na bula ang propeta noon. No? Ito po ay sa magitan ng sinasabi ng Biblia. Sa Juan Kapitulo 14, talatang 12, ganito po sinasabi ni Jesus. Juan Kapitulo 14, talatang 12. Ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko. At higit pa kaysa rito, sapagkat babalik na ako sa Ama. Ano po pangako ng Panginoon? Hindi lamang po si Jesus ang nagpakita at pinatunayan ng mahimala. Ang mga nananalig din po kay Jesus ay gumawa ng mahimala. No, kung si Jesus po sa kanyang salita gumagaling, nung kapanahunan ng mga alagad, ang madaanan ng kanilang anino gumagaling. Matindi, no? Mayroon pa po bang pagtatalunan? Ang Diyos mismo ay nagpatunay ng katotohanan na pinangaral ng apostol ayon sa kanyang kalooban. Lumakad ang mga pilay, nakita ang mga bulag, nagsalita ang mga pipi, nabuhay ang mga patay, gumaling ang maraming karamdaman at nakaraya ang pinahirapan ng masamang espiritu. Pangalawang bahagi po ng confirmation ay ang confirmation ng Diyos. Hindi lamang sa pamamagitan ng mahimala, kundi sa pamamagitan ng kaloob na pinagkakaloob sa atin ng banal na espiritu ayon sa kanyang kalooban. Kung babasahin po niyo ang unang Korinto Kapitulo 12 at Roma 12, ay makikita po natin dito ang listahan ng mga kaloob ng banal na espiritu at ang sinasabi ang mga bawat mananampalataya ay binigyan ng miraculous gift. No? At yun ay binigay for the sake of confirmation. Na kung saan ang isang propeta o isang apostol ay pupunta sa isang lugar at magsasabing ito ang sinasabi ng Diyos. Magsasabi ang magtatanong marami, ano ang ebidensya mo? Paano namin matitiyak? Parang si Paraon, no? Ito ay sa pamamagitan ng paggamit sa kaloob ng banal na espiritu. Dahil dito nakagagawa sila ng mahimalang nagpapatunay na sumasa kanya ang Diyos. Kaya nga po sinabi ni Pablo at Bernabe, no, sila po ay kinilalang Diyos at hinandugan pa ng tulad sa Diyos dahil sa kapangyarihan kanilang pinakita na kaloob sa kanila ng banal na espiritu. Ngayon po, ano ba ang mga kaloob na ito? Daanan po natin mabilis. Sa 2 Korinto Kapitulo 12, talatang 12, ito po ang sinabi ni Apostol Pablo. Buong tiyaga kong pinatutuhanan sa inyo na ako isang tunay na apostol sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng mga himala at iba pang kamanghamanghang bagay. Sino po nagsasalita? Si Apostol Pablo. Ang kanyang pagiging apostol ay pinatunayan sa pamamagitan ng mga himala. Yan po ang kanyang kapanahunan. Ngayon po ay wala na pong apostol. Sa Roma Kapitulo 15, talatang 18, sabi nito, wala akong pinapangasang ipagmalaki kundi ang ginawa ni Kristo upang maakit ang mahintil na sumunod sa Diyos sa magitan ng aking mga salita at gawa sa tulong ng mahimala at kamakawabalagan at sa magitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Kaya mula sa Jerusalem hanggang sa Illyricum, pinangaral ko ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Sa Gawa Kapitulo 14, talatang 3, dito po ang ating mabasa. Natili roon ng matagal sina Apostol Pablo at Bernabe at buong tapang silang nangaral tungkol sa Panginoon. Pinatunayan ng Panginoon na totoo ang pangangaral nila tungkol sa kanyang kagandang loob sa magitan ng pagbibigay sa kanila ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Ano po ang dahilan kaya nakagagawa sila ng himala? Dahil pinatunayan ng Panginoon na totoo ang kanilang ipinangaral. Ang salita po na ating pinag-aaralan ngayon ay kinumpirma ng Diyos. Pinangaral ng ating Yesu Kristo, pinatunayan ng mga alagad, at pinatunayan mismo ng banal na Espiritu. Ang mga kaloob na ito ay binigay sa mga apostol upang patunayan ang katotohanan ng salita ng Diyos na at sa atin pong kapanahunan, nasa atin na po ang naisulat na salita ng Diyos. Yang mga ito ay tinayak na ng Diyos na tunay totoo. Ito ay karapat-dapat lamang na panampalatayanan. Sa unang Korinto Kapitulo 14, talatang 32, ganito po ang ating mga basa. Kung gayon, ang kaloob ng mga pagsalita sa iba't ibang mga wika ay isang himala para sa mga hindi sumasampalataya, hindi para sa mga mananampalataya. Ngunit ang kaloob ng mga pagsalita ng mensahe ng Diyos ay himala para sa mga sumasampalataya at hindi sa mga sumasampalataya. Ang kaloob po pala ng Banal na Espiritu ay ginawang tanda para sa mga hindi mananampalataya. Sabi po ni Warfield, a great Bible scholar, these miraculous gifts were part of the credential of the apostles as the authoritative agent of God in founding the church. Their function thus confirmed them to distinctly the apostolic church and they necessarily passed away with it. Nakita po natin ang tatlong katotohanan kung bakit hindi mo dapat kaligtaan ang kaligtasan. Ano nga po yung tatlong dahilan? Ang una, the character of Christ. Pangalawa, the certainty of judgment. Pangatlo, the confirmation of God. Ang ebanghelyong ito ay ang mabuting balita ng Diyos na pinatunayan ng mga tanda, himala at mga kaloob na mula sa banal na Espiritu.
At ngayon ay pinatutuhanan sa atin ang katotohanan sa pamamagitan ng himalang nasulat sa salita ng Diyos. Nais ko pong bigyan din kung ang Diyos ay nangusap ngayon sa inyong puso. Huwag na po natin itong pagmatigasin. Huwag na po tayo magdalawang isip pa. Huwag na po nating palipasin ang panahon dahil ngayon ang araw ng kaligtasan. Hindi sapat ang kaalaman sa salita ng Diyos. Hindi ka nito maililigtas. Ang makapagliligtas sa iyo ay ang lubusang pagsusuko ng iyong buhay sa Panginoon. Ang panawagan ay ngayon na, habang may panahon pa, isuko na ang iyong buhay sa Kanya. Isang desisyong kompleto po. At nais ko pong bigyan ng halimbawa ang sabi mo nating lubos na pagsusuko sa Diyos. Naalala niyo po ba ang ating introduction tungkol sa babaeng prostitute? Na nung pinasusunog na yung kanyang papel, listahan, sabi niya, hindi ko kaya. No, ito po ang halimbawa po ng tinatawag nating lubusang pagsusuko ng buhay sa Panginoon. Sa Gawa Kapitulo 19, may makikita ko tayong magandang halimbawa ng mananampalataya na lubusang nagsusuko sa Diyos. At dito po ay malapit na po tayong matapos. No, gising na po kayo. Gawa Kapitulo 19, talatang 18. Ganito po siya sabi. Marami sa mga sumasampalataya ang dumating at nagpahayag ng mga dati nilang gawain. Verse 19. Marami sa mga dating gumagamit ng mahika ang nagtipon ng kanilang mga aklat at sinunog ng mga ito sa harap ng madla. Alam niyo po gaano kalaki? Sa kabuuang halaga, ang halaga nito ay umabot sa 50,000 salaping bilang. Sa ganitong makapangyarihang paraan ay lumaganap at nagtagumpay ang salita ng Panginoon. Ito po ang sinasabi natin, na lubusang pagsusuko ng buhay sa Panginoon, pinatutunayan natin ang kaligtasan ginawa ng Diyos. Mga kaibigan, nawa po hindi kayo magsisi sa panahong wala ng pagsisisi. Dahil kapag tinanggihan natin ang karakter ni Kristo, tinanggihan natin ang Diyos. Kapag tinanggihan mo ang kaligtasan inaalok ni Kristo, o hindi mo pansinin ang imbitasyong kaligtasan ni Jesus ay hindi mo itinali ang iyong buhay pananampalataya sa Kanya. Tinitiyak ng Diyos ang iyong kapahamakan at kahatulan. At kapag hindi ka nananampalataya sa salitang nakasulat sa banal na aklat, na siyang salita ng Diyos na si Jesus, sinasabi mong sinungaling ang Diyos. Ano po ang binigay ng Diyos? Ano po ang hinihintay ng Diyos sa tugon? Una, kilalanin mo si Jesus bilang anak ng Diyos. Manlili ka. Diyos na nagbigay sa iyo ng buhay. Diyos na kaligtasan na nagpapatawad ng iyong mga kasalanan. Tanggapin mo siya sa iyong puso bilang tagapagligtas. Kilalanin mo rin siya bilang Panginoon. Dahil siya ang Panginoon ng mga Panginoon. At patunayan mo sa Kanya ang iyong kaligtasan. Kapag ginawa mo yan, ito naman ang gagawin ng Diyos. Aalisin niya ang kahatulan sa iyong mga kasalanan. Ulitin ko po, isa lang naman ang hinihingi ng Biblia. Ang lubusang pagsusuko ng ating buhay sa Panginoon. At ang gagawin ng Diyos, papalitan niyo ang status mo sa FB. Ano ba status niyo sa FB? No? Ang status mo sa FB, papalitan ng Diyos. From condemnation to a no condemnation. Mula sa kahatulan, tungo sa wala ng kahatulan. Hindi ka lang makakaiwas sa paghatol ng Diyos, kundi babaguhin niya ang iyong status. Ikaw ay wala ng kahatulan at patutunayan ng Diyos sa magitan ng Banal na Espiritu na ikaw ay anak ng Diyos. Ulitin ko po, patutunayan ng Diyos sa magitan ng Banal na Espiritu na ikaw ay anak ng Diyos. Tayo po ay sumandaling manalangin. Tayo pong lahat, maging kayong nanonood, tayo po ay tumungo sa harap ng banal na Diyos. At habang tayo ay nakatungo, saliksikin po natin ang ating puso. Ang inyo pong pagtsatsaga sa pakikinig ay mabuti, ngunit kulang. Kailangan po ninyong tumugon sa panawagan at babala ng Diyos. Alam ko pong nananampalataya kayo sa mga salitang ito, subalit hindi pa lubusang nakapagsusuko ng buhay sa Panginoon. Huwag na po nating hintayin mawalan tayo ng panahon. Ngayon din po ang inyong sa inyong kinalalagyan ay magdesisyong iwasan ang napakalaking trahedya na hindi pagkakamit ng kaligtasan ibinigay ng Diyos. Ito po ang pagkakataon upang igapos natin ang ating buhay pananampalataya sa daungan ng kaligtasan kay Jesucristo. Ang dalangin ko nawa sa oras na ito ay buksan ng Diyos ang pintuan ng inyong mga puso at papasukin ninyo sa Jesus sa inyong puso. Isang totoong bulong lamang po ng inyong mga puso sa Diyos. Nasasabihin ninyo, Panginoon Jesus, ayaw ko na pong maanod papalayo sa inyo. Nananampalataya po ako sa inyo at sa inyong ginawa. Patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. At sa oras pong ito, ibinibigay ko po sa inyo ang buhay ko. Ikaw na po ang Panginoon ng aking buhay. Gawin po ninyo sa akin ang anumang nakalulugod sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nawa po, napagpala po tayo ng salita ng Panginoon.
po sa inyong lahat. Ngayon po ay muli natin gaganapin ang ating banal na hapunan o ang Lord's Supper. At may mga binanggit po sa mga salita ng Panginoon sa unang Korinto, Kapitulo 11, mga talatang 23 hanggang 29, upang lubusan po natin itong maunawaan kung bakit po natin ito ginagawa, ay patuloy po natin ituon ang ating mga sarili sa ating pong gagawing seremonya ngayong umaga nito. At sa sino man pong mga nais na makiisa sa mga nanonood ngayon at mga nakikinig po ng ating pananambahan ng Beloved Christian Ministries, kung meron po kayong tinapay at salo dyan, ay kung nais nyo pong sumabay sa amin, ay iniimbitahan po namin kayo. Ngunit, bago po natin ito tuluyang simulan, bakit nga po ba mayroong Lord's Supper? O paano po ba natin ito inaalala? At kailan ito naging makatotohanan sa ating buhay at sino po ang binigyan ng karapatang makibahagi sa seremonyang ito? Ang sabi po sa verse 26, nais ko pong basahin sa inyo, na sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Bakit po mayroong Lord's Supper? Ito raw po ay kapahayagan ng kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Kaya madalas natin itong ginagawa dahil kinikilala natin ng ating Panginoong Hesukristo ang susi kung bakit tayo ngayon ay nagkaroon ng kalayaang gumawa ng mabuti. Kalayaang magdesisyon para sa ating sarili dahil kasama natin siya at doon niya tayo binigyan ng karapatan na maging malinis at maging mapalad sa kanyang harapan. Kaya nga po, ang gagawin po natin ito ay simbolo ng kamatayan at simbolo ng pagkatubos sa atin ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya paano po natin ito inaalala? Sa pamamagitan po ng malinis na pamumuhay. Hindi ho tayo basta tinawag lang ng Panginoon na maligtas, kundi nais po niya ring magkaroon tayo ng isang malinis na pamumuhay. Kaya nga sabi niya doon sa verse 28, kaya dapat sinasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro, sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi pinapahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Kaya bago po natin ito gawin, ay nais ko muna po kayong imbitahan o tayong lahat dito at sa mga nakikinig na tayo muna po ay lumapit sa Panginoon. Humingi po tayo ng tawad kung meron po tayong mga hindi pa napatawad o kung meron po tayong alam na kasalanan na hindi pa natin hinihingi ng tawad sa Panginoon. Ito na po yung pagkakataon para tayo po ay maging malinis sa harapan ng Panginoon at hindi parang isang seremonyang walang patutunguhan yung ating ginagawa sa ngayon. Kasi ang nais po ng Panginoon ay isang malinis na pamumuhay habang inaalala po natin ang kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. So tayo po ay sama-samang lumapit at humingi po tayo ng tawad sa Panginoon at para tayo po ay kalugdan ng Panginoon anuman po yung ating gagawing seremonya ngayong umaga dito. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa umaga ito. Salamat po sa kalayaang ito na binigay mo sa amin, O Diyos, upang patuloy naming alalahanin ang iyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo para sa katubusan po ng aming mga kasalanan. Salamat po sa katawan, sa dugo na nabayubay doon upang ngayon, Panginoon, ay masumpungan namin ang isang matagumpay na pamumuhay. Salamat po sa kalayaang ito na binigay mo sa amin. Salamat sa lahat ng tulong na ginawa mo sa amin, Panginoon. Kaya nandito po kami ngayon, O Diyos, nagtatalaga ng aming sarili dahil alam namin, Panginoon,
na ang seremonyang ito ay pag-alala namin sa inyong ginawang pagliligtas sa amin, O Diyos. Salamat po at patuloy namin inaalala, Panginoon, ang tinapay na ito na siyang simbolo ng iyong katawan ay maghari sa aming buhay. Maging ang sarong ito, Panginoon, na simbolo ng iyong dugo ay patuloy na magpaalala sa amin na kami bilang mga anak mo ay ligtas at mayroong buhay na walang hanggan. Kaya salamat po sa inyo at pagpalain mo po ang sino man sa amin at ikaw ang aming masumpungan sa aming buhay ngayon at magpakailanman. Amen. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, nung gabing siya'y pinagkanulo, ay dumapot ang tinapay, nagpasalamat at pinagpirapareso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Gawin po natin. Gayon din naman, matapos maghapunan na hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ng bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo, tuwing inumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Gawin po natin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparinig niya. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa iyong kabutihan sa buhay namin. Salamat po sa mga salita mo na siyang patuloy na nagpapaalala sa amin, Panginoon. Salamat po sa iyong kadakilaan. Salamat po sa inyong kapangyarihan na siyang humipo sa amin, Panginoon, para kami magkaroon ng maayos na relasyon po sa inyo. Salamat po dahil alam namin sa kabila po ng epidemyang namiminsala ngayon sa aming bansa, nandiyan po kayo na patuloy na umaalalay at patuloy na gumagabay sa bawat isa. Salamat po sa GBCM, ang God's Beloved Christian Ministries na pinili mo sa lugar po ng San Jose, Nueva Ecija, upang kami, Panginoon, ay magbigay lugod at magbigay luwalhati sa iyong pangalan, Panginoon. Pagpalain mo po ang lahat po ng iyong mga anak sa iyong iglesyang ito, Panginoon. Pagpalain mo rin po ang lahat po ng aming mga tagapakinig at masid, Panginoon, ng lahat po ng aming mga programang gaya nito. Ikaw po ang patuloy na magpala rin po sa kanila. Anuman po ang kanilang mga pangailangan, Panginoon, abutin mo po ito, Panginoon. Patuloy mo po silang tulungan din. Anuman po yung mga pinagdadaanan nila ngayon. Lord, ikaw po ang patuloy na kumatag po ng lahat po ng kanilang mga kahilingan sa panalangin. At sa bawat pamilya ng GBCM, Panginoon, pagpalain mo po ang bawat pamilya namin, Panginoon. Tulungan niyo po kami na manatili pong aming kalakasang physical at spiritual, Panginoon. At ikaw, Panginoon, ang patuloy na gumabay at magkaloob po ng lahat po ng aming mga pangailangan sa araw-araw. Maging sa aming mga manggagawa,
Maging sa lahat po ng mga iglesia ngayon, Panginoon, na nagdarao sa kanilang pananambahan, pagpalain mo po sila, Panginoon. Tulungan mo po sila at manatili ang aming pananampalataya at paglilingkod sa inyo. Sapagkat ikaw lamang ang Diyos na siya naming paglilingkuran habang buhay. Kaya salamat po sa inyo. Patuloy po namin ibinabalik sa inyo ang isang mataas na papuri at paggalang. Sapagkat ikaw lamang, Panginoon, ang Diyos naming Diyos at tagapagligtas. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalangan sa Kanyang kalwalhatian, sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ng Jesucristo ang Panginoon natin, sa Kanyang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan, magmula panuuna, ngayon at magpakailanman. Amen.